eto daw pong NBI, kasi sabi po dito, NBI probe illegal pogo linked to bloggers spreading disinformation. So ibig sabihin ipoprobe ng NBI etong mga kababayan, etong pogo na konektado din dun sa mga vlogger, or etong mga vlogger na konektado sa pogo, ibig sabihin yung mga vlogger na sumasahod sa pogo, mga kababayan, para mag-imbento at magpakalat ng disinformation laban po sa gobyerno. So ngayon, pakinggan po natin ito, nakita nating balita galing po sa teleradyo. I-play na po natin, mga kababayan. Kay Director Jaime Santiago ng National Bureau of Investigation o NBI. Director, magandang umaga po. Salamat po. Magandang umaga po, Kanoli, BP Noli, sir. Opo. Ay, paano ba? Anong reaksyon nun ninyo na si BP Sara, maliban sa humingi pa? Eto, pakinggan nyo to ha. Pakinggan nyo tong interview ni Kabayan dito po kay Sir Jaime Santiago. Ano po ng NBI? Ng extension pero napakatagal, napakalayo. Ay at the same time humingi pa ng listahan ng mga itatanong daw po ng NBI. Pwede ba yon? Ito nga yung kaninang napag-usapan natin, mga kababayan, kasi kung titingnan yung mabuti, kung si Sara Duterte ay talagang matalino, gaya ng sinasabi, mga kababayan, ng kanyang mga taga-suporta, dapat kahit anong katanungan ng itanong sa kanya, hindi siya maghahangad ng advance question. Kasi pag naghangad ka ng ganun, ipinapakita mong parang wala kang alam. Di ba, mga kababayan? Ipinapakita niya kung hanggang saan lang yung limitasyon ng kanyang utak. Sa totoo lang, hindi sa minamaliit natin ang ating vice-presidente. Pero sa ginagawa niya, mga kababayan, siya mismo ang naglulubog sa kanyang sarili sa kahihiyan. Saan ka ba naman nagkatala, vice-presidente ka, iniimbitahan ka ng NBI, tapos gusto mo yung itatanong sa'yo ng NBI, alam mo na? Paano ka pa maiimbestigahan yan kung alam mo na ang itatanong sa'yo? Diba, dapat surpresa yun, mga kababayan, para makita natin kung talagang may nalabag siya or wala, or kung talagang masasagot niya yung mga itinatanong sa kanya ng NBI, mga kababayan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Yun pong mga itatanong namin sa investigasyon, hindi po kami nagbibigay doon. Pero yung mga basic question na katulad ng unang-una po, sino po ba nagte-threat sa kanya? Meron po ba siyang identified na tao na nagte-threat sa kanya? Meron po ba tayong proof? Opo. Yun po ay itatanong namin sa kanya. At siyempre, itatanong po namin yung tungkol sa threat niya sa ating Pangulo, sa First Lady at sa Speaker. Kung bakit niya nasabi yun, kung anong justification niya. May kinausap at siyang tao. Sino ba yung nakausap niyang tao? So, Opo. Kasi pinansin niya ang PNP na sabi niya, ito naman ay hindi na sikreto. Sabi niya, ang PNP daw ay parang hindi gumagalaw sa mga banta sa kanyang buhay kay BP Sara. So, kasi nga, mga kababayan, wala naman nga kasing banta talaga sa buhay ni Sara. Sa totoo lang, mga kababayan, alam nyo, kung tutusin, kung may banta sa buhay nitong si Sara, dapat noon niya pa ginawa ng aksyon. Nakuha niya yung pinupunto natin sa dami ng security ni Sara, mga kababayan, dapat noon niya pa sinabi na may banta, may matinding banta sa kanyang buhay. At dapat imbestigahan niya ng ating mga law enforcer, mga kababayan, at ng NBI. Dapat noon niya pa sinabi, hindi yung ngayon lang, pagkatapos niya magbanta sa buhay ni PBBM, ni First Lady at saka ni House Speaker. Di nyo ba nakahalata? Diba? Saka lumabas yung issue ng banta sa buhay ni Sara after niya magbanta kay PBBM, kay First Lady at saka kay House Speaker. Saka niya sinasabi ngayon at parang kinukonsensya niya pa ang ating mga kapulisan na binabawasan siya dahil may binabawasan siya ng security kahit na may banta siya sa kanyang buhay. Pero hindi niya nasasabi sa kanyang mga interview na may idinagdag ang PNP na security para bantayan siya, mga kababayan. Diba, kung titingnan nyo, kasi wala naman nga kasi talagang banta sa buhay ni Sara. Kasi sino ba naman ang uto-uto na gagawa ng hindi maganda laban po dito kay Sara sa dami ng security po niya? Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Yun po ang alamin natin. Saan ang gagaling yung banta sa kanya? Ganun ba? Yes po. Opo. Actually, miski ang NBI, walang formal complaint na na-receive mula sa kanya. At nalaman din po namin yung mga bagay na yan through sa kanyang mga press briefing. Kaya dahil meron na pong gano'n. Sabi dito, saka sabi ni George Tapia,
Tsaka anong mahihita kay Sara? Kaya nga eh. At saka mga kababayan, isipin nyo ha, loko-loko na lang yung taong magbabanta sa buhay ng vice-presidente at ng presidente. Kaya nga sinasabi ng mga netizen ngayon na may problema daw sa utak etong si VP Sara kasi nga pinagbabantaan niya ang buhay ng presidente. Hindi niya alam na yun yung may pinakamataas na posisyon sa ating gobyerno, mga kababayan. Hinalal ng milyon-milyong tao. Tapos pagbabantaan niya. Tapos ngayon papalabasin niya, after niya magbanta, may banta din sa kanyang buhay. Di ba galawang uto-uto, mga kababayan? Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin? Noon, mandato po kami ng batas na to step in kasi dapat po maproteksyonan namin ang presidente, vice president down po sa ating chief justice. Pati po media, primary jurisdiction po namin ang any assault, threat, ganun po. Kaya nga. Tatanungin natin, bakit siya nagbanta kay presidente? Ang sabi naman niya ay taken out of context. Ano ba yung sabihin nun? Sabi ni Ma'am Janelle, ano pala nangyari sa liig niya at doon sa wrist niya? Eto na nga lang yan eh. Yung nangyari sa ano niya, isipin nyo na lang mga kababayan na sino ba yung possible na pwedeng lumapit kay Sara at pwedeng makapanakit kay Sara. Dalawang tao lang naman mga kababayan. Una, si Sara, pwede niya saktan yung sarili niya. Pwedeng siya may gawa ng peklat sa kanyang liig at sa kanyang kamay. O di kaya naman mga kababayan, yung kanyang asawa. Kasi yung kanyang asawa lang naman ang pwedeng lumapit sa kanya. At unang-una, siya lang naman yung may kakayanan na pwedeng gumawa niyan sa kanyang sarili. Kaya kung tutusin, kung may nagbabanta man sa buhay nitong si Sara, siya na lang din yun, yung nagbabanta sa kanyang sarili mismo. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Yun po, imbestigahan po nating mabuti yan, alamin po natin sa kanya, ba't nga nasabi na taken out of context. Everything po, iimbestigahan po natin, sir. Okay. Ang mga mambabatas po, partikular ang House of Representatives sa pamagitan ng lead chairperson nila ng Quad Committee, ay sumulat po sa inyo o susulat pa lang sa inyo po para hilingin sa NBI na imbestigahan itong mga vloggers na sinasabing pinupundahan. Eto, pakinggan nyo ha. Pakinggan nyo to mga kababayan. Yung about sa mga vloggers na pinupondohan ng Pogo. Mga vloggers. Tatukin nyo na. Na sinasabing pinupundahan ng Pogo at mga illegal drug traders para sa ganon parang lumalabas na sila ay mga bayaran na trolls, Director? Yan po ay hindi pa umaabot sa amin yung formal request ni Congressman Barbers. Opo, pero pag dumating ko sa inyo, sisimulan yung imbestigahan kaagad? Opo, yung mga vloggers natin, remember, ang ating karapatan sa pamamahayag ay hindi po unlimited. Meron po yung limitation. Kapag lumalabis na po sila, dapat pong sawatain natin yan. Kaya yung mga nag-PPI dyan sa mga politiko, yung nag-aasal Sara, mga kababayan, nako, mahirap yan. Ano po, kasi mga kababayan, hindi uubra sa panahong ito ngayon yung pagmumura-mura na ganyan. Lalo na yung ginagawa ng mga DD shit vlogger dyan. Nako, hindi uubra yan. At saka yung pagkakalat ng fake news, mga kababayan, at pamamahagi ng fake news sa utak ng mga manunood nila, hindi pwede yan. Ano po, kaya mag-ingat sila, lalo na kung funded sila ng Pogo. Aba, magdahan-dahan kayo. Hindi naman sa nananako tayo. Sinasabi lang natin yung totoo na maghinay-hinay lang, lalo na kung alam nyo sa sarili nyo na funded kayo ng Pogo. Diba, ipagpatuloy pa natin. Correct. Paano ba masasabi nating lumalabis na sila, sumusobra na sila? Ay kapag po yung mga salita nila ay umahantong na sa sabihin natin ay inciting to sedition, naghihimok na magkagulo, ay yun po, ay imbestiga. Yung mga vlogger dyan na nananawagan, lalo na si Boss Dede, member ng Banatae, mga kababayan. Aba, maghinay-hinay kayo dyan, yung mga bibig nyo. Yung nananawagan na magalit sa gobyerno,
yung mga nagrarally dyan sa EDSA, yung mga vlogger dyan na nagmumura, aba, maghinay-hinay kayo kasi malapit na kayo. Yan po natin yan. Opo. Malapit na kayo maimbestigahan. Direktor, kayo ho ba ay aktibong involved pa rin sa mga pogo natin? Although ilang days na lamang po nalalabi sa deadline na binigay ni Pangulong Marcos. Yes, opo. Lahat po ng law enforcement agencies ay involved naman dyan sa pagsawata ng mga illegal na pogo. Opo. Yun nga, malapit na, December 31, Opo. legal o lalo na yung illegal, ay dapat huminto na sila. Opo. So tuloy-tuloy ang investigasyon ninyo? Opo, tuloy-tuloy po at tuloy-tuloy po ang aming operation sa mga illegal pogo. Okay. Kaya sabi dito, wait, basahin natin yung question ni Ma'am Sharon Trasadas. Ayan, sabi dito, bakit po kailangan niyang humingi ng advance question? Magiging totoo ka lang, makakasagot sa mga tanong BP Sara, hindi po yan exam sa isang paaralan. Bigyan po kita ng clue about yourself. Kaya nga mga kababayan, di ba? Kung ikaw talaga, alam mo sa sarili mong inosente ka, wala kang ginawang masama, hindi mo intensyon na magbanta, mga kababayan, hindi mo kailangan ng advance question. Kasi kahit anong tanong sa'yo, kaya mong sagutin yan ng totoo. At totoo ka lalo sa iyong sarili. Pero kung ikaw, alam mong nagsisinungaling ka na, at alam mong umiiwas ka na lang sa mga investigasyon kasi nga, natatakot ka na baka mahuli ka sa mga salita mo, talagang hihingi ka ng advance question, mga kababayan, para idepensa yung sarili mo. Tapos gusto pa nila maging presidente ito. Paano ito magiging presidente, mga kababayan? Kung dito pa nga lang, sa imbitasyon ng NBI, humihingi na ng kopya ng itatanong. Paano pagka uma-attend yun sa mga debate? Paano kung yung mga debate, mga kababayan, matitindi yung tanungan? Paano niya masasagot yon? Lalo na, mga kababayan, paano kung presidente na siya, tapos a-attend siya sa mga bilateral summit na kung saan matitindi at malalalim yung tanungan? Paano siya magiging kabahagi doon? Kaya mag-isip sana ng maraming beses yung mga mga kababayan, yung mga tao bago nyo suportahan at ipagsigawan etong si Sara for 2028. Mag-isip kayo ng maraming beses. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Maraming salamat po, Direktor, at magandang umaga po. Ingat po. Salamat po, BP Noli. Salamat po. Ayan ha, maliwanag mga kababayan na yung mga vlogger na funded, di umano ng Pogo, iimbestigahan daw po ng NBI once na mapag-aralan nila yung panawagan ni Congressman Barbers. Ano po na imbestigahan itong mga vlogger na ito na nagpapakalat ng disinformation na funded mismo ng Pogo. So ngayon, punta naman po tayo mga kababayan dito sa isa pang topic na nakita po natin na kung saan ito daw pong si Attorney Zulaika Lopez, mga kababayan, sinisigurong dadalaw sa susunod na pagdinig dyan po sa OVP DepEd Confidential Funds, mga kababayan, na isasagawa po dyan sa sa Kamara ulit. Dahil alam naman natin may mga susunod pang pagdinig. At kasama sa mga maiimbitahan, bukod dito kay Atty. Laika Lopez, mga kababayan, maiimbitahan din dyan yung sina Nolasco at yung sila Chika. Kasi sila po yung itinuturo na pinagbigyan nung pera ng mamamayan. At kung ano yung isasagot nila doon, kung ituturo nila si Sara, mga kababayan, yun na yung pinaka-dead end na sagot, mga kababayan, na talagang makakapagdiin kay Sara. Kasi doon ipinagkatiwala yung pera, and then, mga kababayan, ang tanong na lang dyan, saan nila dinala yung pera na ipinagkatiwala sa kanila. So ngayon, pakinggan po natin na ito nakita nating balita, galing po sa News 5 Everywhere ulit. Good government hearing lang po. Can I just ask yung ano po yung naging basis dun sa pag-release ng release order kay Attorney Zulaika Lopez, and moving forward? Pakinggan natin. Nung weekend, nung Sabado po kasi nag-release na yung House Committee on Good Government ng release order kay Attorney Zulaika Lopez. Sinong pupusta? Dadalo si Sara ba o hindi? Dadalo ba si Sara sa sunod na pagdinig sa hearing? Kasi pinaghahandaan daw niya, mga kababayan, kaya walang kasiguraduhan kung makakadalo siya sa NBI. Kasi pinaghahandaan daw niya etong darating na hearing sa Kamara. So ipagpatuloy pa natin.
paano po tayo na lang po natin dun sa order? And moving forward, yun po, nag-commit po ba si Attorney Zulaika sa committee na haharap pa rin siya sa mga susunod na pagdinig? Ang alam ko kasi yung maximum na penalty for the contempt is actually 5 days. No, it was extended for 5 days. And number 2, the consideration also is that yung medical condition ni Attorney Zulaika, she was admitted at the Veterans Medical Center, and prior to her yung pag-discharge sa kanya, I think Secretary General ang SAA communicated with the doctor, the physician attending Attorney Zulaika, and the decision of kaya pala mga kababayan kanina, I think nakita nyo rin yung picture na ipinost ni Bato de la Rosa na kung saan nagpapagupit na siya ng kanyang yung nagpapaahit na siya ng kanyang buhok. So ibig sabihin, hindi na po admitted or hindi na naka-admit sa Veterans Memorial Center, sa Veterans Memorial Medical Center etong si Bato de la Rosa. Kasi wala na dun si Laika Lopez mga kababayan Na-i-release na po etong si Laika Lopez. Ibig sabihin, tapos na rin mga kababayan yung araw na naka-admit etong si Bato de la Rosa dun po sa sa Veterans Memorial Medical Center. Ibig sabihin mga kababayan doon, mahahalata nyo na talagang nagsisinungaling etong si Bato de la Rosa na sinasabi niyang naka-admit siya doon sa ospital. Timing na timing lang din yung paglabas niya nung inilabas etong si Laika Lopez. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. The committee was to to release her based on the number of days she was cited under contempt for a detention. So yun po yung naging consideration. Remember yung detention niya she was supposed to be transferred to correctional, but due to medical issues, the committee decided to allow her to be admitted at the Veterans Medical Center. But sinabi naman po niya, I guess yung sa sulat niya, sinabi na she will cooperate should the committee continue on hearing the case of the OVP, DepEd. OVP ba? And DepEd, confidential funds. Nag-assure naman siya na she'll be attending the next committee hearings. Opo. So next hearing kong Zia, expected natin na harap si Attorney Zulaika Lopez as well as yung 4 na naka-furlough. Yes, if there's no medical problem or immediate medical attention that she might need, I guess there's no reason for her not to attend. So ibig sabihin mga kababayan, wala na silang maidadahilan. Kasi unang-una, na-i-release na naman sila mga kababayan doon sa Veterans Memorial Medical Center. Pangalawa mga kababayan, okay na naman siguro yung kanilang kalusugan. Pwedeng-pwede na ulit silang humarap sa patawag po ng kamera. Kasi baka mamaya, pag nasa kamera ulit mga kababayan at tinatanong na about kay Mary Grace Piatos, baka biglang samaan na naman ang pakiramdam. Biglang sumama na naman ang lasa. Ibang usapan na po yun kapag ganun mga kababayan. Ang magiging tingin dyan ng mamamayang Pilipino, dumadrama na lang, umaacting na lang para hindi na matanong ng mga taga-kamara. Kasi ang ganyang pong galawan, gasgas na yan, yung sunod-sunod sinasama ng lasa. Gasgas na yan mga kababayan. Hindi na yan uubra sa susunod na pagdinig dito sa kamara. Kasi kung makikita nyo nga mga kababayan, di ba, yung kay Gina Acosta, nagbigay na agad si Sara ng salita na sinasabi niya na kung siya ang tatanungin, dapat wag nang patinin etong si Gina Acosta kasi nga, kung dun pa nga lang sa hearing, high blood na, baka pag lumabas daw sa sunod, naka-stroke na mga kababayan, stroke na etong si Gina Acosta. Ibig sabihin, may itinatago sila at may iniingatan sila na wag malaman ng taong bayan. Ano po mga kababayan? So kayo, ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dito sa mga topic po na tinalakay po natin na ito? Ano po ang masasabi nyo mga kababayan hingil po dito sa unang o buena mano na isinampang impeachment complaint laban po dito kay Sara Duterte? Mga kababayan, at ano po ang masasabi nyo hingil din po dito mga kababayan sa mga topic na tinalakay po natin patungkol mga kababayan dun po sa dito sa pagkakasangkot ni Sara Duterte mga kababayan sa paggalustay ng pera ng mamamayan na hindi niya po maipaliwanag. At ano po ang komento ninyo hingil po sa di umano mga kababayan mga vlogger
na isinabpina ng NBI at hinihinala pa na funded ng Pogo. So comment below na lamang po mga kababayan kung ano po ang masasabi nyo hingil po dyan sa mga topic na yan na tinalakay po natin.